Magandang araw mga ka-TH. Dito na naman tayo mga ka-TH upang ibahagi itong napakagandang site mga ka-TH. Ito ay Imperial site mga ka-TH. Ito ay 1.5 oras ang lalakarin simula dun sa amin. Nakikita niyo yan mga ka-TH. Ayan yung palatandaan na ang area ay Imperial site mga ka-TH. Yan ay letter X kung tingnan mo, pero yung katabi niya mga ka-TH ay parang ano siya, kabuuan kanji. Kapag ganyan kalaki mga ka-TH ang ma-encounter mo na mga marka, yan ay Imperial mga ka-TH, Imperial site. At kapag Imperial site mga ka-TH, simula sa marka na yan ay malayo yung target niya mga ka-TH, hindi siya malapit. So ipapakita ko sa inyo mga ka-TH kung paano hanapin ang mga nakatagong deposito mga ka-TH sa marka na ito mga ka-TH. Kung nakikita niyo yan, arrow yan mga ka-TH, no? Yan ay naka-engrave na arrow, legit mga ka-TH, arrow yan. So ngayon ipapakita ko mga ka-TH, wala akong dalang kumpas mga ka-TH, pero nakumpasan ko na to nung nakapunta ko dito. Diyan banda ay east yan mga ka-TH at may sapa sa baba. Yung kabila naman yan, yan yung west side mga ka-TH. At dun mismo sa marka na dyan, yan ay north mga ka-TH, saka south naman yan. So simula sa araw na yan mga ka-TH, ating sundan ang araw na yan mga ka-TH. Panoorin yung mabuti mga ka-TH, at meron talaga yan mga ka-TH. Yun nga lang malayo, 100 meters simula sa marka na yan mga ka-TH. Ayan, kung nakikita niyo yan mga ka-TH, yan ay araw talaga. Ayan, buong araw talaga yan mga ka-TH, hindi masyadong mataas, maiksi lang. So yan mga ka-TH, kung nakikita niyo yung isang guhit na yan, yan ay may tunnel mga ka-TH na may tunnel na pinapahiwatig yan. Ayan, at ang butas ng tunnel ay nakatakip ng mga bato mga ka-TH. So tingnan nyo, tanggalin ko ang bato na yan mga ka-TH. Makikita nyo kung ano ang forma ng butas sa ilalim. Dalawang butas yan na maghiwalay mga ka-TH. So yan mga ka-TH, no? Simula sa marker na yan mga ka-TH, 100 meters ang exact dig site mga ka-TH. Kaya huwag kayong kapag nagdidetect kayo tapos nasa malapit lang yung nadidetect nyo simula sa marker na yan mga ka-TH. So may posibilidad na decoy pa yan mga ka-TH, hindi pa yan yung totoo. So ating puntahan, ang unang puntahan natin mga ka-TH ay itong tunnel na to, kasi aksidente ko itong mga ka-TH na naapakan yung bato na tinakip nila mga ka-TH at gumalaw. Pero kung hindi ko yun naapakan mga ka-TH, hindi ko malalaman na butas pala yung ilalim. So dalawa ang butas sa ilalim ng mga ka-TH. So ganito mga marka mga ka-TH, dapat yung posisihin talaga kung gaano siya ka-legit mga ka-TH. Pero ito mga ka-TH, legit na legit, kasi ito 1.5 oras ang lalakarin mo bago ka makarating dito. Malayo-layo na ito mga ka-TH, nasa bundok na talaga ito. So yan ang una natin puntahan mga ka-TH. So yun yung marka, mother sign yun mga ka-TH. At dito sa southwest natin puntahan mga ka-TH yung yung tunnel na yan mga ka-TH, close tunnel mga ka-TH. So yan mga ka-TH, kung nakikita nyo yan mga ka-TH, yan ay napakaraming bato, nagkukumpul-kumpul na mga bato dyan mga ka-TH. At ito naman yung sa kabila mga ka-TH na tinuturo ng araw. At ito yung puntahan natin dahil nandito yung tunnel mga ka-TH na sinasabi ko mga ka-TH. Aksidente ko yung naapakan yung takip mga ka-TH. Kung nakikita nyo naman talagang napakabato yan ang area na yan. At yan mga ka-TH, so meron talagang sekreto dyan mga ka-TH, dahil ganyan naman talaga yung mga hapon. Sa ibabaw niyan mga ka-TH, napakalaki yung area na yan, napakalaki yung mga bato, parang building yung mga bato dyan mga ka-TH. At dyan nagkakampo yung mga hapon mga ka-TH. At dito sila sa labas naglagay ng entrance ng tunnel mga ka-TH. So ating puntahan yung
kawayan mga katits na tinuturo ko. Yun ay old bamboo tree mga katits. So kung makikita niyo mga katits, yan ay tunnel nila, na yung style ng tunnel mga katits na parang nakakanal lang, malalim na pagkakanal mga katits. Sinasadya nila yan na ganyan yung forma ng tunnel nila mga katits, dahil dyan sila dadaan mga katits, at hindi sila basta-basta makikita, hindi sila madaling makikita ng kalaban mga katits, kaya dyan sila dumadaan. Pero sa ngayon mga katits, dahil iniwanan na nila, yan ay tinatambak-tambakan nila ng mga bato, pero hindi naman lahat mga katits na tambakan, mayroon talagang naiiwan na bakas, dahil napakalaki ang mga bato na yan, hindi nila magawa ng mabilis yung paglagay ng mga bato. So ito, bababa tayo mga katits. Yan, kung nakikita niyo yan sa ilalim, dyan naka-close ang tunnel mga katits, dahil wala dead end na yan, open cut ito na tunnel mga katits. Yan, dyan sila dadaan, dito sila dadaan mga katits kapag may kalaban, hindi talaga sila basta-basta makikita. So ayan, dyan ang dead end nila mga katits. Kumbaga, kino-close nila. Bakit hindi nakadiretso yung kanal na yan? So ayan, kung nakikita niyo yan, dalawang kanal yan mga katits. Yung kabila ay naka-close, yan ang naka-close mga katits. So ito open. So yung inaapakan ko dyan na bato mga katits ay merong marka dyan na nagpapahiwatig mga katits na ang tunnel ay naka-close. Hindi lahat ng letter C mga katits na may dot ay enclosed in direct pressure mga katits. Minsan ay nagpapahiwatig siya na enclosed tunnel, closed tunnel mga katits. Ayan, nakikita letter C yan na may hole. So walang item na pinapahiwatig dyan mismo mga katits, kundi dyan naka-close mga katits, nasa loob siya ng tunnel mga katits. So yan, parang nilagyan ito ng mga chemicals, yung mga bato dyan na tinunaw nila, nilagyan ng mga bato, nilagyan nila ng mga chemicals mga katits. Babalik tayo sa taas. So ito yung old bamboo. Sa ilalim ng old bamboo na ito mga katits, nandyan yan ang entrance ng butas mga katits, na maliit lang, kakasya lang yung katawan ng tao. Pero bago natin yan pasukin, hindi naman natin mapasok kasi baka may ahas. Ako lang mag-isa kasi, masisilipin lang natin mga katits, para makita nyo naman kung gano'n ba ito yung sinasabi ko. So ang butas niya ay papunta doon sa ilalim ng bamboo na yan mga katits, at mahaba mga katits. So kung hindi ko naapakan mga katits, hindi ko malalaman na meron palang butas dyan mga katits, tinakpan talaga ng bato. So dito banda mga katits, dito ang ilalim nito butas. So paano natin malalaman na i-confirm natin na may butas talaga? Kung nakikita niyo ang hugis puso na yan mga katits, ating puntaan yan ang hugis na puso. Ang ganyang klaseng pagkahugis na puso mga katits ay nagsasabi ng chamber. Ito naman, itong linya na to ay direct under yan mga katits. So nasa ilalim talaga yan. Meron siyang counter sign, pero ito muna ang makikita mo bago mo makikita yung butas mga katits. Aksidente kasi yun napakan ko, pero ito yung una mo makikita. Ayan, ayan yung heart mga katits na engraved na butas na pagka-heart. Yan ay chamber mga katits, at may item sa loob niya mga katits. Hindi natin alam kung anong kalaki. Yan item, yan ang item na nasa loob ng chamber mga katits. So puntahan natin yung entrance ng tunnel mga katits. Sa palagay ko nga yun lang tinakip nila mga katits, at diretso-diretso naman. Takot lang kasi natin kasi ko lang mag-isa. Yan naman ay dyan papatak yung tubig at papatak yung doon sa ilalim kung saan yung item. I-detect naman natin yan mga katits kasi may dala naman akong L-rod mga katits. So yan, yung butas na yan ay nakaharap doon sa butas na entrance mga katits. Yan ay magpapahiwatig na meron talagang tunnel
o entrance ng tunnel mga katits. So nakaharap yan doon sa sinasabi kong butas. Ayan, so ating puntahan yan mga katits, ano? So tandaan nyo mga katits kung paano basahin lahat ng marka dito mga katits, kasi kapag nahanap mo yung legit marker mga katits, napakadali na lang talaga. Ayan, at susilipin yan mga katits, ano? Pero hindi na natin papasukin kasi ako lang mag-isa, wala akong dalang flashlight niya, cellphone lang dala ko mga katits. Binabalikan ko lang ito para may maibahagi sa inyo na ganito maghanap mga katits sa area na imperial site mga katits. Ayan, yung butas na yung mga katits ay mga 8 feet yan, 8 feet yung haba niya, talagang makakatayo ang tao sa ilalim. Ayan, ayan, so papunta sa ilalim yan, papunta doon sa ilalim mga katits yung butas na yan, papunta doon sa my heart mga katits, ano? So klarong talaga mga katits ito. Kung hindi ko ito naapakan, yung takip niyan mga katits, hindi masyadong malaki, maliit lang mga katits yung tinakip niyan, talagang kasya lang dyan. Pwede ka pang mahulog dyan kung sakaling hindi ka mag-ingat. So ngayon mga katits ating i-detect. So ating i-detect yan mga katits, ating i-detect, malaman natin kung meron talagang laman, kasi kapag may laman naman talaga mga katits ay may detection talaga yan. Yun nga lang, hindi natin masasabing 100% dahil meron naman mga decoy nandun yung marka, possible target natin is nandun yung item mga katits. So kailangan lang natin i-detect para malaman natin. So ito mga katits, no? Tapos ko na itong i-detect, hindi ko na pinakita sa inyo mga katits kasi ako lang mag-isa, wala makakahawak ng cellphone. So nandyan yung butas at nandito yung marka na heart, at dito sa tinatayuan ko mga katits ay dito ko natumbok yung target mga katits. Ayan, paano ko nasasabi na nandyan mga katits? Bukod sa na-detect ko yan, bukod sa ang detection ay nandyan mga katits, meron siyang marka dyan mga katits na nagsasabing item under this stone. Ayan, so yung marker niya yan mga katits, yung butas na yan mga katits, yan ay direct under mga katits, pero hindi mo siya diyan dadaanin. Gaya nga sinasabi ko, kapag nasa area ka na dyan, yung una mo makikita yan talaga yung mga marka na yan. Pero pag wala kang ibang makikitang wala kang makikitang entrance, so dyan ka talaga mag-uukay, pero napakahirap, daming bato mga katits. Pero pag nakita mo yung entrance, doon ka talaga doon ang eksakto na daanan. So sa susunod na video, puntahan natin yung isa na tinuturo ng araw mga katits. So yun lang mga katits, no? Sana may natutunan kayo. God bless sa ating lahat mga katits.